Napakaganda, di ba? Yan ang sikat na Sula Bridge ng Cagraray Albay. Isa sa pinakasikat na lugar dito sa Albay na binabalik-balikan, hindi lang ng mga turista, kundi kahit mga lokal ng Bicol. Isa ka ba sa mga nagbabalak pumunta o nagbabalak bumalik sa lugar na ito, pero sawa ka na magmotor o magsasakyan at gusto mo lagyan ng konting thrill at adventure yung biyahe mo? Tara, samahan mo ko at gamitin natin ang bisikleta mo papuntang Sula Bridge. Nag-usap nga kami ni Boss Brian na mag-a-alarm kami ng 3:30 AM at magti-take off kami ng 4 AM papuntang Sula. Taga Legazpi siya at taga Daraga ako, kaya nag-decide kami na mag-meet up na lang dito sa 7-Eleven tapat ng Mariners Rawis. Sobrang aga nga ng take off at sana nasa kasarapan pa kami ng tulog, pero dahil ginusto namin to, heto, pumapadyak na agad kami. Ipirot pa ako. Talagang ramdam ko pa yung antok. Napakalamig pa ng panahon. Sadyang hinihila pa ako ng kama. Pero nagbago lahat ng yun nang lumabas na yung pawis. Ramdam ko na yung init sa katawan at sumasarap na yung kada padyak. Pagdating ko nga ang tagal na pala nag-aantay ni Boss Brian. Dumating ako ng Mariners around 4:20 AM na. No, Boss Brian. Pagdating nga sa meet-up place ay wala nang babaan ng bike. Rekta sipa na papuntang Santo Domingo. Nasa 25 nga yung takbuhan namin pero nabibiting pa rin si Boss Brian. At sa isang iglap na malayang ko, medyo malayo na siya agad. Pag solo ako, kala ko okay yung pacing ko. Pero pagkasama ko to sila Boss Brian, sobrang bagal ko pa pala. Sobrang batak nga nito nila Boss Brian. At yung ganitong mga long ride parang daily exercise lang nila. Sa araw-araw na ginagawa niya to parang minamani niya na lang yung mga ganitong ruta. Wala pa ngang alas 5 andito na kami sa sentro ng Santo Domingo. At nagka-jempuyan pa nga na makita ni Boss Brian na lobat pala yung ilaw niya. Medyo pabor to sa akin dahil sobrang dilim ng kalsada sa susunod na dadaanan. At dahil wala siyang ilaw, syempre di niya ako iiwan. Hanep si Boss Brian, wala na nga ning ilaw, binayaan pa ako. Katakot. Bless us, O Lord, and this thy gift which we are about to receive. O Jesus, ika'y namatay, nabuhay muli upang kami ngayon. At yun na nga, may ilaw o wala iwan pa rin talaga tayo. Hindi lang pala makina ang meron sa tuhod tong si Boss Brian, meron ding night vision. Simula pa lang nga papunta dito sa Sula talagang titibok na agad ang puso mo. Lalo dito sa parting Miris-Biris. Bukod sa napakakunat na, napakahaba pa. Medyo lumiliwanag na nga. At sakto nga to dahil malapit na tayo sa mga lusong ng rutang ito. Konting lusong lang tapos bubungad na sa'yo yung mga ahon. Mga ahon na parang walang katapusan. Talagang napakahirap nga ng rutang ito. At masasabi ko na kumpara sa Mayon 360 at sa Sorsogon ay dito talaga ako nalaspag. Garong man lang nag-solo ride. Sabi ng mamotor na sana ako. Nauna na nga pala si Boss Brian sa Sula Bridge at sinalubong niya na ako pabalik. Tuluyan niya na nga akong iniwan at maghahatid pa daw siya ng mga kids. Kaya simula ngayon ay officially solo ride na tayo. Nadaan nga sa tiis at nakarating din tayo sa Sula Bridge na kahit pang ilang balik ko na dito ay di talaga ako nagsasawa sa kagandahan niya. Iba talaga yung pakiramdam pag andito ka sa lugar na ito. Lahat mabagal at lahat kalmado. Sarap mag-bike. Hindi ko alam kung ako lang, pero tanong ko lang sa mga nakapunta na rin dito, nare-relax din ba kayo pag andito kayo? Yung parang nakakalimutan mo lahat ng problema mo. Napakagandang quick escape nga to sa magulo at komplikado nating mundo. Kaya isa ito sa mga lugar na hindi ako nagsasawang balik-balikan, lalo kapag nai-stress ako at gusto kong mapag-isa. So, yun no. Good morning, good morning, good morning. Ikaw, tulog pa o kagigising lang? Ako ito, laspag na. So yun pag may mga gusto tayo gawin sa buhay, gawin lang natin. Huwag natin iisipin yung sasabihin ng ibang tao. Dahil kapag ginawa natin yun, wala rin naman tayo mapapala. So yun, tuloy-tuloy lang. Mag-almusal muna tayo bago umuwi. Good morning, ride safe sa lahat. Pagkatapos nga ng konting picture taking at konting sightseeing, ay nag-almusal muna ako at humigop ng napakasarap na kape. Kahit nga 3-in-1 nag-iiba ang lasa kapag nasa ganito kaganda kang lugar. Yung kumain at magkape sa ganito kagandang view ay isa sa mga experience na di mo talaga mababayaran. Pagkatapos nga ng mabilisang almusal ay nag-decide na ako pumadyak agad pa uwi. Pasimula pa lang nga ako sumipa naiisip ko na agad yung mga aahunin ko. Sumisilip na rin nga yung araw pero hindi pa masakit dahil maaga pa. Ganito nga yung mga pagkakataon
pagkakataon na parang ayaw mo na sumipa. Pero no choice ka dahil gusto mo na makauwi. Tinuloy-tuloy ko nga lang yung sipa at kumuha ako ng momentum. Kaso sobrang ramdam ko na talaga yung pagod at laspag. Kaya napatukod na ako dito sa pinakamatarik na inahon ko sa ruta pa uwi. Nung mga nakaraang taon nga kapag pumupunta ako dito ay di na ako pinapatukod dito. Pero ngayon pinaalala sa akin na sobrang layo pa natin sa hinahangad nating puntahan na Misibis. Talagang kulang pa sa ensayo. Pero not bad na rin para sa akin. Knowing na mag-iisang buwan pa lang tayo nagbabalik pedal. Habang pauwi nga ay di na ako masaya. Parang di natatapos yung ahon. Napapatanong na ako sa sarili ko kung bakit ko ba ginagawa to. Bakit ko ba pinapagod yung sarili ko? Ano ba mapapala ko dito? Ang sarap ba talaga magbike? Parot. Bandang 6:40 AM nga ay nakareceive ako ng message galing kay Boss Brian. Grabe, solve na. Si Papa Bry, nakauwi na. Ako nasa Santo Domingo pa. For sale, road bike, Mountain Peak Rexton 3000. Issue, mabagal. Dating gawi, nadaan nga sa tiyaga at sa papiso-pisong sipa at dumating din ako sa parting lusong kaya medyo naka-recover ako. Doon nagbago yung pakiramdam ko. Yung inis dahil sa pagod at laspag napalitan na ng tuwa. Naalala ko na ito pala talaga yung hanap ko dahil para sa akin masulit talaga magbike kapag pinupush mo talaga yung sarili mo sa kapasidad mo. Pagdating ko nga dito sa sentro ng Santo Domingo medyo nagsisilabasan na yung mga tao kaya medyo nagkaka-traffic na din. Pero binaliwala ko na yon. Ang inisip ko na lang sa sarili ko umaga pa lang may na-accomplish na agad tayo para sa araw na ito. Nag-decide nga ako na lumiko pa papuntang Tamaoyan. Tagos na rin naman yun ng Daraga. At bago matapos tong video ay nais ko lang batiin ng shoutout yung mga tropa natin na nasa barko ngayon. Si Christian Dominguez at si Philip Arevalo. Ingat kayo dyan at sana makapidal tayo pag uwi nyo. Time check 8 AM, touchdown. Thank you at safe. Bye bye.